Nadakip ang isang lalaki na ilang beses pinagamit umano ng droga ang isang dalagita saka pinagsamantalahan ng biktima. Galit na galit ang nanay ng biktima nang makumpronta ang suspect. Saksi si John Consulta. Pinataan mo anak ko, pinalaki ko, papabuyin mo. Sunod-sunod ang suntok at tadyak ng isang babae sa lalaking ito sa Lucena, Quezon. Ang babae, nanay ng 13 anyos na dalagitang hinalay ng lalaki. Siya ay ginahasa at pinilit na gumamit ng shabu. The next incident naman happened on January. Pinilit siyang gumamit naman ng marijuana this time. At pinagsamantala siya sa pamamagitan ng paghawak sa mga masiselang parte ng kanyang katawan. Ilang beses daw na ulit ang pang-abuso at pagpapagamit ng droga hanggang sa nabisto ng nanay ng biktima nito lang Martes. Napilitan na naman siyang sumama kahit na may previous incident na naabuso siya kasi tinatakot na siya. Pag hindi ka sumama sa akin dun sa bahay ng suspect, kakalat yung video mo. Gusto ko po siya mabulok sa kulungan para po mabigyan ng hustisya ang kabaguhin ng ginawa niya at para din po wala ng ibang bata pa magbiktima. Naharap sa reklamong statutory rape ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa NBI Lucena. Halos 7 na milyong pisong halaga ng shabu naman ang kinumpiska sa bypass sa Makati City kahapon. Nahulihan umano ng 1.3 na kilo ng shabu ang arestadong mag-live-in partner. Itinago umano sa paketeng may freeze-dried durian ang droga na iaabot sa undercover buyer. Nagpadala ang ating forensic group or forensic unit, ma'am, ng kanilang certification, ma'am, na really it is positive, ma'am, for methamphetamine. Dati na ring nakulong ang isa sa mga suspect na hindi lang daw sa NCR nag-ooperate, kundi pati sa ibang lugar sa Luzon. 2015 for frustrated homicide and 2024 obstruction of justice. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglibag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Magkahiwalay na insidente ng pananakit sa bata sa Rizal at Navotas. Ang isa na baril ng ama ng kanyang nakaaway, habang ang isa pa nakatikim ng pananakit mula sa kanyang ina at lola. Saksi si EJ Gomez. Nagmamakaawa at nagpupumiglas. Kuha ito ng isang residente sa kanilang kapitbahay na mag-ina. Sa isang punto, sinuntok ng nanay ang 8 taong gulang na anak. May punto ring sinakal ang bata. Sa gitna ng pagpupumiglas ng bata, dumating ang kanyang lola. Pero pati ang kanyang lola, pinalo ang bata ng tsinelas. Inireport ito ng mga residente sa barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, nautusang bumili ng sigarilyo ang bata at maghapong hindi umuwi sa kanilang bahay. Simula umaga, hindi na nga bumalik itong bata at sa tingin ko nagastos yung pambili ng sigarilyo at naibili ng pugs. So yung bata natakot. Nang magtagpo ang mag-ina bandang alas 5 ng hapon, agad naman tumakbo papalayo ang bata. Ayon sa ina ng bata, 3 buwang buntis, labis ang kanyang pagod sa paghahanap. Kaya ako po lang din na ganun yung anak ko. Sa sobrang pagod na po, nangihina ako dahil namutla na rin po ako, hindi ko na kaya eh. Pagod na ako eh. Pumayag ang nanay na iharap sa media ang kanyang anak. Kwento niya, niyaya siya ng ilang kalaro kaya hindi agad nakauwi. Umiyak ako ng umiyak. Tapos natatakot po ako umuwi. Sige po, pagalitan ako eh. Depensa pa ng kanyang ina, unang beses lang ito nangyari. Hindi rin daw niya binugbog ang kanyang anak. Binugbog ko po yung anak ko. Makikita po yan sa katawan, yung sobra pong pambubugbog. Pero iba ang paniwala ng nakasaksi. Hindi po totoo yun na isang beses lang. Marami ng beses. Naririnig na lang namin yung anak niyang humihiyaw. Tapos makita namin yung anak niya may pasa. Tapos ang dami niyang kalmot. Ipinatawag ng Rodriguez Municipal Police Station ang nanay at lola ng bata para kunan ng pahayag. Pinakawalan din sila kalaunan. So ito, na-rescue po natin, no, yung bata at
ito turn over natin doon sa DSWD. At yung mga magulang ay kakasuhan natin. Violation of 716, R716 at saka physical abuse. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga bata. Magkikipag-ugnayan sila sa City Social Welfare and Development Office ng Rodriguez para sa mga legal na hakbang. Humingi na po ako ng pasensya sa kanya. Kahit din po siya, nanghingi na rin po siya ng pasensya sa akin. Okay na po kami. Sa Navotas City, sugatan sa pamamaril ang 9 na taong gulang na bata. Ayon sa mga pulis, nakaaway ng anak na 31 taong gulang na sospek ang biktima. Nagkaroon ng away yung mga bata, suntukan at saka tadyakan. Isang bata nagsumbong sa magulang, sa tatay actually, at saka sa mga barkada nung tatay niya. Sinama raw ng lalaki ang dalawa niyang kaibigan para resbaka ng dalawang nakaaway ng kanyang anak. Bumunot ng baril yung magulang nung nakaaway nila. Tapos tinutukan yung pangunahing witness natin, tinutukan sa ulo. Tapos yumuko lang yung bata. Pumutok yung baril, ang tinamaan yung victim natin ngayon, tinamaan sa dibdib. Arestado ang suspect na improvised gun ang ginamit. Depensa niya, nadala lang siya ng galit. Yung anak ko po umiiyak eh. Siyempre po bilang tatay, parang nabigla po ako. Pinuntahan ko nga po yung mga bata. Nakaharap sa reklamang frustrated murder ang suspect. 2 iba pa ang tinutugis ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. 900 million pesos na halaga ng luxury cars kinumpiska sa bodega sa Taguig. Ayon sa Bureau of Customs, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa intelligence group na sinabing may mga puslit na kotse sa isang bodega. May intel umano na doon itinago ng mga Pogo boss ang kanilang mga kotse ng iba ng Pogo sa bansa. May 15 araw ang may-ari ng bodega para magpakita ng mga dokumento na nagbayad sila ng tamang buwis. Samantala, makikipagtulungan ang BOC sa PAOK at Anti-Money Laundering Council para matukoy kung sino ang mga Pogo boss na may-ari ng mga sasakyan. May plaka ang ilang sasakyan kaya paiimbestigahan ng Customs sa LTO kung paano narehistro ang mga ito. Sinisikap makuha ang panig ng may-ari ng niraid na bodega. Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez nagbitiw sa pwesto. Ayon kay Chavez, epektibo ang kanyang irrevocable resignation simula February 28. Hindi niya sinabi kung ano ang rason ng kanyang pagbibitiw, pero sa tingin daw ni Chavez, kinapos ang kanyang mga nagawa sa mga inaasahan sa kanya. Sa kabila raw ng kanyang pagbibitiw, patuloy niyang susuportahan ang Marcos administration. Ayon kay Chavez, wala pang opisyal na itinalaga para pumalit sa kanya. Pero nakausap na raw niya ang dating mamamahayag na si Jay Ruiz para sa transition process. 5 Pilipinong mangingisda na nasagip sa Spratly Islands nakauwi na sa kanilang pamilya matapos magpalutang-lutang ng 2 linggo sa dagat. Nasagip sila noong February 14 ng isang Vietnamese fishing vessel. Kwento ng mga mangingisda, nasira ang bangka nila ng banggain ng hindi pa kilalang barko habang nangingisda sila sa bandang Lubang Island sa Occidental Mindoro. Para makaligtas, kumapit sila sa sirang bangka at kumain ng isda at lumot. Iniimbestigahan ng PCG kung anong barko ang bumangga sa mga mangingisda. Samantala, hindi pa nahahanap ang 3 sa mga kasamahan nila na nahulog sa dagat. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, 81 araw bagong eleksyon 2025. Naglabas ng mga bagong panuntunan ng COMELEC kaugnay sa paglalabas ng mga election survey. Dapat magparehistro sa COMELEC ang sino mang gustong gawin ito. At ang mga kumpanyang dati nang naglalabas ng survey, binigyan ng 15 araw para magparehistro mula sa araw ng effectivity. At kung iulat sa broadcast media ang election survey, dapat isama kung sino ang nagsagawa nito, pati na ang pangalan ng nagbayad para rito kung meron man. Ang lalabag na survey firm o media organization pwedeng magmulta, pwedeng ipagmulta, pwedeng bawiin ang accreditation o kaya pwedeng iharap sa reklamo. Bago sa saksi, sinalakay isang Pogo sa Parañaque na nag-ooperate pa rin sa kabila ng Pogo ban. Ayon sa DOJ, kada palapag ng gusali, iba't ibang scam umano ang nag-ooperate. Saksi, si Salima Refran.
Bitbit ang warrant of arrest. Pinasok na pinagsanib na puwersa ng pamahalaan ang 5th to 7th floors ng isang gusali sa Bay Area sa Parañaque City. Ang target ng operasyon, Chinese fugitive na bahagi na nag-ooperate pa rin na illegal na pogo. Kaya nagpatupad na rin ng mission order ang Bureau of Immigration. 146 ang naarestong dayuhan na karamihan ay Chinese. Kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. 307 naman ang mga Pilipino. Nakahilera mga computer sa workstations. Nagkalat rin ang iba't ibang gadgets. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa Sinalakay na Pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hilera mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito, ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. It's ABC mobile SIM card. And then sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit daw doon, lumipat sila dito. Minsan na raw na-raid ang pogong ito, kaya na-issuehan na ng closure order. Pero sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin umanong operasyon. Dapat kasi before they issue yung mga permits nila like yung sa barangay and then yung sa City Hall, dapat they do yung talagang religious inspection of the establishment. Kailangan check nila kung ang permit nila is entertainment, are they really indulging yung kumpanya nila o yung sa entertainment o baka naman scamming yan kagaya nangyayari rito. Aalamin ang immigration status ng lahat ng dayuhan, lalo't kanselado na ang work visa ng lahat ng pogo workers. Pogo na po ito. So this is an illegal activity. They're undesirable aliens now. Isa sa ilalim rin sa questioning ang mga Pilipino. Kaugnay naman ang ni-raid na Korean Pogo sa isang hotel sa Pasay City noong isang araw kasama sa iniimbestigahan ng Pasay LGU. Sa isang pahayag, sinabi ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na 100% zero tolerance sila sa mga Pogo. Hindi raw nila ito pinayagan sa lungsod. Sa business permit sa binigay sa 13,000 na establishmento, wala raw ni isang binigay sa mga Pogo. Ang ni-raid na Pogo kamakailan ay pataguraw ang operasyon at walang anumang business license mula sa LGU. May proactive measures na raw ang lungsod para sugpuin ang mga Pogo at kanilang mga illegal na operasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. May mouth-watering fusion ng bulalo at pares sa Pangasinan. Habang ang tortang talong kasama sa mga nanguna sa listahan ng best egg dish in the world. Ating saksihan. Kaunting ihaw, lublob sa tinimplahang itlog, saka iprito. Simple man ang paggawa, big time naman ang tortang talong. Aba, second best egg dish in the world ito base sa website na Taste Atlas. 4.4 out of 5 stars ang rating sa tortang talong na inalarawan parang isang crispy omelette. Sumunod yan sa Ajitsuki Tamago o ramen eggs ng Japan, habang pangatlo naman sa listahan ang Takami Aiga ng Greece. Mahilig ka ba sa mainit na sabaw ng bulalo? Sa tamis-alat na combo ng pares. Hindi mo na kailangan pumili dahil ang all-time favorite mong sabaw, pinagsama sa putahing nakakawaw. Yan ang bulalo pares sa Magaldan, Pangasinan. Sa pinagsamang beef kamto, bone marrow at mga pampalasa, talagang sulit ang bawat higop sa murang halaga. Masarap po siya. Tapos tama lang po yung pagkakatimpla, tapos tama lang din po yung pagkalapot. Tapos yung lambot din po, sakto lang din po. Kwento ng may-ari ng kainan, sumubok siya magtinda ng pares nung kasagsagan ng pandemya. May mga pagsubok mang hinarap noon, hindi niya sinukuan ng negosyong tinatangkilik na ng marami ngayon. Sasalubong kang masaya sa kanila para ganahan silang kumain sa iyong kainan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.